Gunan Feng, siyang Master Gu ang tagapagmana ng pamilya. Karapat-dapat ba ang isang lihitimong anak na lumabas at magipagtalo sa kanya? Hinugulo mong teritoryo ko. Ayaw mo namang mabuhay? Yun eh! Huwag ka makialam! Huwag mong isipin na dahil pinanganak ka sa Eugene, sa pinakamakapangyarihang pamilya... Alis! Tara! Tulungan mo ko. Kumusta po, Panginoon? Ako nagising sa iyong isipan. Ang sistemang tagapangalaga, dadating ng kaklase niya na si Goya ay pinabuli ni Gunan Feng. Sa hinaharap, magdidilim siya at nagiging malaking kontrabida. Papatayin yung lahat ng may kaugnayan kay Gunan Feng. Ikaw at si Gunan Feng magkababata at itinagkasunod ng mga pamilya. Ikaw ang unang taong pinatay ni Goya. Kailangan mo na siyang pasunurin upang maligtas ang buhay mo. Anong katangahan yan? Tingnan mo, maintindihan mo pag may nangyari talaga ito sa hinaharap. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang huling asawa ni Gunan Feng, ang pinakananarapat na sumama sa kanya sa impyerno. Master, ngayon, siguro maniniwala ka na hindi ba? Gusto mong iligtas mo siya? Napakabait mo. Napakahiya at marupok. Hindi ka karapat-dapat na pasunurin. Mas mabuting patayin mo na agad upang hindi siya umabot sa araw na magdidilim siya. Wag, Master! Mabait mo ng pangalan si Goyi ngayon. Maiirita mo siya kung gagawin mo yan at magdidilim siya agad at lalaban sa'yo. Nagkakainis. Umalis ka na sa isip ko. Gusto kong pakinggan ka. Hilingin mo sa akin ang personal. Pag-iusap. Nakikiusap ako sa'yo. Mabait na aso. Dalhin mo siya. Opo, madam. Simula ng misyon. Pakiusap, Master. Protektahan si Goyi. Iwasang masaktan siya ng sinuman at magdilim para maging magprabida. Ayaw mo? Alam mo rin naman, sa Universidad ng Shengde, walang nangasmang inis sa akin. Walang modo. Mas lalo ka lang mapapahamak. Gusto mo kong gawing aso? Naintriga ako. Bumalik ka na sa pamilya ko. Bakit pati si Gunan Feng ng ganong klaseng tao lubos kong inaapi? Ang mama ko ay isang kabit, kaya kinamumuhian ang pagkatao ko at kailangang manatiling itago. May punto ka naman pala. Pero ang mama mo ang kabit. Hindi naman ikaw. Ano bang kinalaman mo ron? Yan eh! Sino nagsabi makipaglandian ka sa lalaking ito? Anong ginagawa ko? Huwag kang basta-basta umibig kung siyang mababa na pinagmulan at isang anak sa labas. Nagkakahiya yun para sa pamilya natin. Si Gunan Feng ang siyang karapat-dapat na piliin. Kung ganun kalik ang halaga mo kay Gunan Feng, bakit hindi ikaw na lang sumama sa kanya?
klaseng ugali yan? Nakulangan ka na naman ba ng disiplina? Mahal kong ama. Nakikialam ka ba sa buhay ko? Papa! Isama mo na ako! Pwede ba? Inaapin nila ako lahat! Iaway mo na ako! Nakikiusap ako sa'yo! Kung di ka gagawa ng gulo, sino ba mga api sa'yo? Umayos ka na nga lang. Papa! Isama mo na ako! Bumalik ka! Isama mo ako! Kahit ang tunay mo ama, walang pakialam sa'yo, kawawa ka naman. Huwag kang matakot. Aalagan ka namin ng maayos. Nung dinala kita sa boarding school, yun ay para baguhin ka! Huwag kang maging bobo! Security! Hindi tayo tumatanggap ng askal dito sa bahay! Palayasin niyo to! Subukan niyo lang. Ako mismo nag-uwi sa kanya. Ako rin magpapaalis sa kanya. Wala kang karapatan sa kanya. Yenen! Pinabalaan kita! Huwag mong isipin na pag nasa school ka na, wala na akong magagawa sa'yo! Mamayang hapon, may outdoor sketching kayo. Kung hindi ka makakapasa ng matinong obra, ako mismo magpaparusa sa'yo! Tutulungan kita. Talaga? Ako ang nagkontrol ng antas ng pagguhit mo para di malaman ng guro at ng papa mo. Hindi nila malalaman to. Hindi na kailangan. Nakakapagod kang pakinggan mong salita. Ano nangyari sa boses mo? Dahil sinaktan ako ni Gunan Feng. Hindi pa gumagaling. Akala ko, kaya kang maiksi magsalita para mamukhang malamig at suplado. Ganun ba? Hindi. Ganito lang talaga ako. Bakit ka kinakabahan? Nagbibiro lang naman ako. Wala ka rin lakas ng loob. Uy, tignan mo. Yun yung kapatid mong anak sa labas. Kailan ba siya nakisama sa dalagang amo? Kailan ba sila naging ganyan ka-close? Walang kaalam-alam sa sarili. Parang palakang hangal na nangangarap pang agawin ng mana ng pamilya. Nagkakatawa talaga. Kagabi, may nangas na galawin ng mga tao ko sa rooftop. Hindi ba't kailangan mo magpaliwanag? Hindi kita maintindihan. Ano bang gusto mo? Ayaw mong umamin ha? Matigas ang bibig mo. Tingnan natin kung hindi ka mapapasigaw. Pagsisisihan mo to. Oh! Ah! Sino gumawa nun sa akin? Yan, Sabihin mo, sinong walang kwenta? Yan,
Magkakilala na tayo pagkabata. Para na rin tayo magkaibigang lumaki na magkasama. At ngayon, pinagtatanggol mo si Guye. Sinong lumaki na magkasama sa'yo? Hindi naman tayo close. Pinipilit mong maging masama si Guye at pati ako madadamay pa. Isa bang perwisyo? Sigurado ka bang dahil sa hayop na to kakalabanin mo na ako? Ikaw, Hindi siya tao. Isa lang siyang aso ng pamilya. Kaya kung... Ian, huwag mong hayaang malilang ka sa itsura niya. Hindi siya mabuting tao. Baka pinagplanuhan ka niya. Oh. Kahit ang aso kinakagat ang amo? Kahit ang aso kinakagat ang amo? Hindi ko kaya. Nagkukunwari ka pa! Ian, makinig ka sa payo ko. Mas mabuting lumayo ka kay Guye. Kung hindi... Tumahimik ka! Tinuturo mo ba ako kung paano kumilos? Gawin mo lang mag-isa. Ano? Marumi. Yenen! Ano bang binigay sa'yo ni Guye? Bakit mo siya pinagtatanggol? Anong pakialam mo? Gusto mo bang palakihin ang gulo? Sige, tutulungan kita. Mas palakihin pa natin. Hello? Hello, Tito Go. Ako si Yin-En. Narinig ko na kayo at ang papa ko ay nag-uusap tungkol sa negosyo. Pero, kakatukang lang ako ni Gunan Feng. Anong gagawin ko? Kapag nalaman ng papa ko, kapag nalaman niya, baka kanselahin niya ang usapan ninyo. Ano? Enen, huwag mo siyang pansinin at huwag mo rin sabihin sa papa mo. Ako nang bahala na magturo sa kanya ng leksyon. Sige, pakisuyo na lang, Tito Go. Sige. Yenen! Ikaw pang nangunang magreklamo! Ano ngayon? Tara, Salbahe talaga. Bakit hindi mo ba ako tinutulungan? Guye! Maghintay ka lang! halika. Hindi ako makalapit. Sinabi ko bang buhatin mo ako? Pasensya na. Akala ko gusto mo. Huwag kang assuming. Kung di mo alam, magtanong ka. Sasabihin ko sa'yo kung anong dapat gawin. Humiga ka.
Teka, kailangan mong humarap. Ayan, masunurin. Hindi ka makatingin sa akin? Pakiramdam mo ba'y nagkakahiya? Kuye. Hindi. Ang paglatag ng daan para sa'yo ay isang karangalan. May pag-unawa ka rin pala. Ngayon, isang mundang leksyon ito para sa'yo. Sa susunod, sundin mong mga patakaran ko. Kung walang pahintulot ko, bawal kang basa-basa kumilos. At isa pa, ikaw ang kusang pumili na maging aso. Dapat lubos ang katapatan mo sa akin. Bawal ka magtangka ng masama. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Salamat. Bakit nagpapasalamat ka? Nagpapasalamat ka dahil binigyan kita ng isang sampal kanina? Kung nangyayari kanina, salamat sa'yo. Ikaw ay isang asong marang tumanan ng utang na loob. Umuwi ka na at marunong palabas. Pa! Talagang hindi ko sinaktan si Inen! Si Kuya ang sinadyang magudyo! Ikaw talagang suwail, anak! Si Inen mismo ang nagsumbong sa akin! Nagsisinungaling ka pa! Paninirang puri sa kapatid! Naku! Makitid ang isip kong walang silbi! Si Inen ba'y kaya mo pagalitan? Kung magsusumbong siya sa kanyang ama at maapektuhan ang negosyo ng dalawang pamilya, hindi kita matatawarin! Pa, kumalma lang kayo. Maganda ang pinapakita mo nito mga araw. Pagkalipas ng ilang panahon, maghahanda tayo ng handaan para ipakilala ka sa pamilya. Bakit ba? Si Kuya ay isang anak ng squatter at anak sa labas! Paano ito posible? Aye. Kapatid, mag-ingat ka sa pananalita mo. Magkapatid tayo sama. Kung iniinsulto mo ako, parang iniinsulto mo na rin si Papa. Pa! Alam ko ng pagkakamali ko! Guye, kahit kumuha ka pa ng kakampi kay Inen, wala ring silbi. Hindi kanya kayang bantayan sa lahat ng oras. Kapag nahuli ko ang tiyempo, mas lalo kang magdudusa. Lumabas ka. Ipakita mo sa akin ang progreso ng misyon. Master, nakakalungkot sabihin. Walang anumang progreso ngayong misyon. Patuloy pa rin lumulubog sa kadiliman si Goye. Imposible yan! Niloloko mo ba ako? Para siya isang masunod kuneho. At hindi ba't pinoprotektahan ko na siya? Para siya isang masunod kuneho. At hindi ba't pinoprotektahan ko na siya? Paano nangyari to? Pasensya na, Master. Limitado pa kayo ng sistema. Hindi ko maitukoy para sa iyong dahilan. Umalis ka nga. Yinen, huwag ka magpanilang sa itsura niya. Hindi siya mabuting tao. Baka niloloko ka lang niya. Hindi kaya. Ang gabi na yun, ipakanan ni Goye. Takbo! Dalhin niyo siya pa uwi. Opo. Matagal na pala siya nagpapanggap. Nagpapapakita ng pagsunod at papapakumbaba. Ang bait mo naman. Ikaw ang tagapagligtas. Kung ganon, tumahol ka. Aw,
Magaling ka, Guye. Naiintriga ako. Ikaw ba'y tunay na tuta? O isang mabangis na lobo? Hayop ka! Matagal na kitang hinihintay. Ginagamit mo pa si Yinin para kalkulahin ako? Para ipagtanggol ka ni Papa? Dapat lang ipadala kita doon sa impero kasama ang mababa mong ina! Bugbugin niyo siya! Oh! 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 Pinasan mo, tumawag ka pa ng iba. Mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap lang tayo. Yenen? Ito'y personal namin na alitan ni Goye! Hindi mo kailangan makialam! Nagkamali ka. Nandito lang ako para manood. Magpatuloy kayo. Narinig niyo ba? Huwag niyo nang hayaang maghintay ang dalagang amo! Bugbugin niyo siya! Tama na! Kanina ang galing-galing mo, di ba? Bakit ngayon hindi ka na lumalaban, ha? O baka naman... gusto mo lang makuha ang awa ni Yin-En? Nakakatuwa. May problema ka nga talaga. Guye, tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Master, tulungan mo ako dali. Pag napatuloy pa ito, tuloy siya magdidilim. Walang kakalaw sa parking lot. Hindi ko siya tutulungan. Isa ka lang namang asong nilalaro niya. Sa tingin mo ba aalagaan ka niya? Aalagaan niya ako. Sigurado yun. Baliw na aso. Ang tapang mo makipapatayan sa akin. Mamatay ka na! Yan, hindi ba sabi mo? Hindi mo tutulungan ang hayop na to? Sabi ko rin dati, kung batuhin ang aso, dapat tingnan mo ang amo. Kung hindi mo maalala, magpagamot ka na lang sa ospital. Lumayas ka. Ang swerte mo, hayop ka! Tara na! Panalo ako. Kuye, sabi mo sa akin ng totoo. Nagpapakabait ka lang ba talaga? O niloloko mo lang ba ako? Oo, mabait ako. Huwag kang magsinungaling. Ayoko sa sinungaling. Isang beses ang pagkakataon mo. Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Tapat ka ba talaga? Hindi ka nagsisinungaling sa akin? Hindi na kailangan mag-isip. Tapat lang ako sa'yo. Dalagang amo. Buti na lang, may sirang sistema na yon. Kung wala, baka naniniwala ko sa mga kasinungalingan mo. Walang progreso ang misyon. Ibig sabihin ba nito, si Goyi ay tuluyan ang naging isang masamang kontrabida? Oo, Master. Hindi ko akalaing umaarte lang pala siya noon. Mahirapan kang supilin siya. Mas ngayon pinakamabangis na aso, kayang sanayin. Tao pa kaya, mas madali. Master, may paraan ka ba? Siguro. Kailangan lang hanapin kung bakit siya naging kontrabida at alisin ang bigat sa puso niya. Tutulungan ko siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Kapag wala na siyang masasamang balak, automatic ko siyang unti-unting magiging mabuting tao. At hindi na siya magiging banta sa akin.
Kung ganon, subukan mo, Master. Mag-ingat ka lang. Madam, naayos ng doktor ang sugat ni Goye. Ayon sa utos mo, itinali na siya. Nasaan ang mga dokumento yung pinahanda ko? Nandito. Goye, bakit tahimik ka? Dalagang amo. Bakit? Huwag ka nang magpanggap. Kung magpapanggap ka pa, wala nang saysay. Magsalita ka. Ano bang pakay mo sa paglapit sa akin? Kung ganon, pahulaan ko na lang. Gusto mo kong gamitin para labanan si Gunan Feng. At pagkatapos, kukunin mong pamilya ko at ang karapatan at pagmamana. Hindi ba? Magpapanggap ka pang tanga? Papainom kita ng lason para tumahimik ka. Tapos, puputulin kong mga litid ng kamay at paa mo para habang buhay kong manatili dito. Talagang matalino ang dalagang amo. Hindi ko akalaing ganito kabilis mo ako mabubunyag. Gusto ni Gunan Feng na alisin ako. Pero hindi ganun kadali. Itapon niyo to, ipakain sa mga aso. Kuye, ayon sa utos mo, sinundan ko si Miss Yin ng isang linggo. Kapag nagkakating siya, laging pumupunta sa bubong. Malapit na siya. Kumilos na tayo. Kulang. Isa pa. Sa wakas, lumabas din ang tunay mong anyo. Isang mabangis na hayop na gaya mo. Gusto ko talaga. Pero ngayon, pwede na tayong mag-usap. Ibibenta ang sarili? Anong ibig mong sabihin? Ang literal na kahulugan ay maging aso-po. Ano man ang sasabihin ko, gagawin mo. Kaya mo ba? Matutulungan kitang makuha ang karapatan sa mana. Kung ganon, manatili ka rito. Kung ganon, manatili ka rito. Pumapayag ako. Dalagang amo. Ang nakasulat sa papel ay parang laro lang, pero hindi mo ko kayang ikulong kapag wala ka ng silbi. Saka tayo maghihisab kung sino ang masusunod. Ako ang magpapasya. Pinayagan ba kitang umalis? Linisin mo ang sarili mo. Huwag mong dumihan ang mga mata ko. Huminto ka. Hubarin mong damit mo. Bakit nakatingin ka? Gusto mo bang tulungan kitang hubarin yan? Kailan ito nangyari? Hindi mo kailangang alamin. Mag-ingat ka sa tono ng pananalita mo. Gusto kong malaman, kaya kailangan mong sabihin sa akin. Huwag mo akong pahulain. Naintindihan mo? Sisigaw. 10 taon nang nakalipas. Sisigaw. May kaugnayan pa siya sa pagiging kontrabida ni Goye. Noon, pinilit mo palisin ang mama mo para mas maging malamig ang puso mo! Ano pang inaalala mo? Mukhang gamot na lang makakapagpagising sa iyo ng lubusan!
Sabihin mo, anong natutunan mo sa 10 taon na ito? Ako ay isang anak sa labas. Kung nais kong kilalanin ang pamilya at makuha ang karapatang magmana, kailangan magbayad ng mas malaking kapalit. Walang puwang sa damdamin o kahinaan. Dapat malupit ang puso at matibay ang paraan. Sino man ang lumaban sa akin, hindi karapat dapat mabuhay. Ipagmamalaki mo ako na may ganitong paninindigan ka. Ngayon, inaasahan ko na. Ikaw at ang kapatid mong si Nanfeng. Sino ang tunay na tagapagmana ng pamilya? Tiyak na ako! Maliligo muna ako. Suriin mo para sa akin kung anong klase sisigaw. Nahanap na namin. Ito ay isang pribadong paaralan na itinatag ng Gugu. Nasa isang pulo na napaligiran ng dagat. Hiwalay ito sa mundo. Para nakakulang mga tao doon. Katulad ito ng boarding high school na pinuntahan mo dati. Naintindihan ko na. Ipadala mong mga tao sa sisigaw para mabistagan ng mabuti. Opo. Ano bang pinagdaanan niya sa lugar na yon? Nalaging dahilan para siya maging isang tusong kontrabida. Nung napahamak ka at na-expose sa harap ng dalagang ginang, agad ipinadala ng mga bodyguard niya mga tao sa sisigaw para alamin ka. Anong plano mo ngayon? Magpatuloy. At maging aso. Ang kakilakilabot na demonyong ito ay nasupil ng dalagang amo. Ikaw ang kaibigan ni Gunan Feng, hindi ba? Pipiliin mo ba ang kamatayan o ang paglilingkod sa akin? Maglilingkod ako sa'yo. Ang dalagang amo ay hindi mabuti. Patuloy ka pa rin nanganganib na galitin siya. Hindi ka ba natatakot na ipusta ang buhay mo? Lalong hindi ako. Laro lang naman ito. Mawawalan ng buhay ang matalo. Pao man ay Miss Yen, walang sinuman ang pwedeng pumasok sa silaklata ng pangalawang Mr. Go. Sabi ni Tito Go na maaari akong pumasok at lumabas kahit kailan. Tumabi ka! Ano ka ba? Gusto mong maintindihan ako? Kakapirma mo pa lang ng kasunduan sa akin. Isipin mo na agad. Batang Mr. Gu.
Aso. Sabihin mo sa akin, para saan ang mga retrato sa dingding na ito? Lahat ng yan ay gusto kong patayin. Kasama ako? Hindi. Niligtas mo ako. Kaya magpapasalamat ako. Sana nga. Baliw ka talaga. Sumunod ka ng maayos sa kontrata. Kung hindi, papatasikin kita sa Shengde. Una, Madam, nasaan ang pinapahanap po sa'yo? Nagkakuha ko na ilang promosyon tungkol kay Guye. At nalaman ko pa na mula pagkabata ay sinanay na siyang maging tagapagmana. Pero sobrang malupit ang paraan ng pagtuturo. Kung hindi latigo, gamot ang ginagamit. Physical at psychological siyang dumanas ng di makatarong ang pagdurusan at kontrol. may handaan para sa akin ngayong linggo. Pupunta ka ba? Depende sa mood ko. Anong regalo ang gusto mo? Ikaw. Ha? Basta pumunta ka. Ikaw, tinatangkilik mo ba ako? Kung ganon, tuturuan kita. Kung anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Hindi kita nakikita ngayon. Bumaba ka. Ayan. Pero, nakayuko ka't nakapal ang kamao mo. Gusto mo ba akong patayin? Ito ay bagong imbento ng kumpanya ng papa ko. Bago nilang produkto. Para masubaybayin ko ang kilos mo. Kapag kailangan kita, iilo ito ng pula. Isuot ko sa'yo. Ayos lang ba? Kukontrolin mo ako. Maliit na aso. Ako ang amo mo. Bawal tumanggi. Isuot mo. Bakit lumakas ang tibok ng puso mo? Kinakabahan ka?
Ang katulad mong mahirap sa klase, hanggang mamatay, hindi magbabago ang kapalarang mahirap. May shortcut ngayon. Gusto mo ba? Gusto ko. Gusto kong mawala si Guye bago ang seremonya ng pagkilala. Pero sobrang maingat siya sa akin. Kailangan kong ikaw mang-akit sa kanya palabas. Sabihin mo lang... Isang bastardo na kahit bugbugan ng mura na hindi lumalaban. Kontrolin lang siya. Hindi ba't napakadali doon? Sakto ang dating mo. Nasaan ang bagay na yon? Sabihin mo sa akin. Ito ba ang hinahanap mo? Kung may tapang ka, kunin mo. Huwag mo kong titigan. Pinili ko talagang lugar na ito ngayon para makagawa ng isang aksidente para sa'yo. Tumalon ka. Kung hindi... Tinatakot mo ako? Kumuha ka ng kutsilyo. Mukhang hindi mahalaga sa iyong abo ng ina mo. Isa kang malamig at walang pusong mamamatay tao. Hindi akong pumatay. Hindi. Ang mama mo, ikaw ang pumatay. Hindi. Isa kang mamamatay tao. Hindi akong pumatay sa mama ko. Hindi ako! Si Kuya Aye tumutulong sa'yo! Tumalon ka na at makakawala ka. Sige na, bilisan mo. Bumaba ka, tingnan mo. Nandun ang ina mo sa baba, hinihintay ka. Sige, umakyat ka pa. Mag-isip ka. Mag-isip ka pa. Kuya, nagbabaliw ka na ba? Muntik na. Ayaw kong alalahan ng isang taong itinapon ako nung nabubuhay pa siya. Na siyang nagpadusa sa akin na mabuhay sa dilim. Iniwan ka ng mama mo para makatakas sa pamilya ko. Nahulog at nakoma. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Kahit magising man, hindi na siya makakabalik. Tapusin mo na siya. Itong gawain na ito ay bahagi ng kurikulum ng sisigaw. Kung matatakot ka, hindi ka karapat dapat maging anak ni Gulin Tian. Bakit naman? Ginagawa mong biro ang sakit ko. Goye! Alam mo ba kung paano namatay ang mama mo? Hayop ka! Isa kang walang pusong hayop! Kuya! Huwag kang pumatay. Yinen! Isa siyang baliw na nilalang na baluktot ang loob! Isang demonyong pumatay kahit sa sariling ina! Tinutulungan mo pa siya! Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako. Kita mo? Naniniwala ko na mabuti siya. Ibigay mong kutsilyo. Sabi ko, ibigay mong kutsilyo. Niloko niya ako. Diyos ko pong awa. Hindi mo't sinabihan ng kita na sundin mong utos ko. Kuya, bakit mo akong tutulan? Hindi ko napigilan.
Walang problema. Ako nang bahala. Anong gagawin mo? Huwag mo akong galitin. Wala akong pakialam sa kung ano ang pinag-aagawan ninyo. Kahit ano may kaugnayan kay Goye, aakuin ko ang responsibilidad. Kakasimula pa lang ng laro. Hanggat hindi siya mamatay, hindi matatapos ang laro! Gusto mo bang pumatay ng tao, Goye? Kapag nakulong ka, siyang totoo pa sa kontrata? Goye! Mataas ang lagnat niya. Kailangan pababain agad ang temperatura. Sinabihan na kita na magpapakuna ka, hindi para saktan ng iba. Miss, kumalma ka. May sakit siya. Lumabas ka. Kung hindi ka magamot, lalagnatin ka hanggang mabaliw. Hindi siya baliw. Goye, tingnan mo mabuti kung sino ako. Inutusan ko siyang mag-injection. Kung hindi kanya matuturukan, masisirang utak mo sa lagnat. Natatakot ako. Wala kang karapatang tumanggi. Kung hindi palo, gamot ang ginagamit. Ang katawan at isipan, parehong nakaranas ng di makataong hiro at kontrol. Nagipagsunog ka na sa akin. Nangako kang susunod ka ng maayos sa akin. Hindi ka pwedeng umatras. Huwag kang matakot. Pagkatapos ng injection, mas bibilis ang pagaling mo. Kung sasaktan kita ngayon, huwag mo kong sisihin. Pag-isipan mo mabuti. Anong mali ang ginawa mo ngayon? Hindi ako sumunod. Yun ang mali. Tamang sinabi mo. Sa susunod, huwag kang padalas-dalas sa mga bagay. Kahit anong gawin, kailangan sabihin muna sa akin. Sumunod ka sa akin. Palagurin mo ako. Iyan ang pinakamahalaga. Naintindihan mo ba? Naintindihan. Isa pa. Huwag basta-basta maniniwala sa mga tao sa labas. Lalo na sa mga gaya ni Byron na masamang balak. Kung hindi gaya na nangyari ngayon, maluloko ka. Eh ikaw, Maliban sa akin. espesyal ka. Pinabati kita, Master. 20% ng mission ay natapos na. Sa wakas, si Goy ay nagsimula na tagapin ang iyong pagpapaamo. Ibig sabihin, tama ang paraan ko. Tama, ang iyong mga ginawa ay nakapagpagaling sa kadiliman ng saradong puso ni Goye. Master, magpatuloy ka palalo. Hindi ko akalain siya na isang kontrabida na kailanman hindi nakaranas ng kabuti at pagkiling ay totoong kikilala ng Panginoon.
Mas nagiging kawili-wili ang misyon ito. Walang alam sa hangganan. Kahit ang pagkasira ng handaan ng pagpapakilala ay ginawa mo! Pinahiya mo ng gusto ang mukha ko! Pa, si Guya at Byron ang nagkaroon ng alitan, hindi ako! Mag-ingat ka sa pananalita mo. Iniisip mo bang tangang papa mo? Kung wala kang pakialam, ano bang magagawa ng dukang si Byron? Anong klaseng gulang kaya niyang gawin? Simula ngayon, Aye, ikaw ng lehitimong binatanggo ng pamilya. Walang sino man ang dapat maliitin siya! Opo! Hayop ka. Akala mo ba kapag tinanggap ka ng pamilya, ay matatakpan ang maduming nakaraan mo? Ayaw mo bang malaman nila? Maganda ka mapahamak dahil sa mga chismis. Papatayin kong pagkakataon mo mamuhay sa liwanag. Manatili kang nasa anino. Anong ginawa nito? Sa isang kisap mata lang, ang dalagang amo ay nasa likod niya na. Ngayon, siya nang lihitin yung pangalawang binatanggo. Anong binata? Masama pang tawagin siyang malupit na mamamatay tao. Hindi mo ba nakita ang video sa campus? Pinatay niya kanyang ina gamit ang sariling kamay. Nakakakilabot. Anong tinitingnan nyo? Anong tinitingnan nyo? Bakit nagtatanong pa kayo kung alam na ninyo? Miss Yin, araw-araw na lang kayo nagsasama ng mamamatay tao na yan. Hindi ba kayo natatakot? Alam ko ikaw nag-upload ng video. Alam ko kung anong balak mo. Burahin mo ang video. Pwede kitang patahimikin gamit ang pera. Baka maling taong matamaan mo. Wala sa akin original na file. Nasa kay Gunan Fing yun. Guye! Anong pakiramdam? Gunan Feng, wala ka bang katapusan? Ngayon, nakita na lahat ang tunay mong anyo. Kahit saan ka magpunta, pagtuturuan ka ng mga tao. Isang walang utang na loob na kahit sariling ina hindi pinapatawad. Hindi ka dapat mahalin ng sinuman. Bakit? Masakit bang katotohanan? Pero totoo naman yan! Hindi ka karapat-dapat makipagkagawan sa akin! Ano bang pinagmamalaki mo? Gunan Feng. Mahal ka pala magpapapansin. Kung ganoon, papatikimin din kita ng pareho ang lasa ng pagiging binabatikos ng buong paaralan ng lahat ng guro at estudyante. Inen, Mr. Gu. Kaya't si Guye, marunong magpalakas ng loob, bakit ikaw hindi? Kung ganon kaalaga si Yin at nakuha mo na siya, bakit ka pa mag-alala sa pamana? tunay ngang isang salitang gumising sa taong tumulong. Oh. Mahirap ka nga. Pero, mabilis pa rin ang utak mo. Hindi ba't si Macy na hindi mayabang? Ngayon, gusto mo na naman akong hamakin? Kung ganon, maghintay ka na lang na may server ng tulad ni Gunan Feng, isang talunan. Madam,
Nabura ng video ni Kalawa Mr. Gu. Ngayon, sa buong paaralan, pinag-usapan ng pananakit sa'yo ni Gu Nanfeng. Wala siyang masabi sa kanyang depensa. Para sa'yo nga, halos isigal ko ng buong buhay ko. May kaunting pagtanan ng utang na loob, wala ka ba? Mas magiging masunurin ako. Ikaw lang ang susundin ko. Bakit walang reaksyon ng sistema? Yung sinabi mo, totoo ba yan? Mas masunurin ka na kaysa dati. Formal kitang bibigyan ng isang regalo. Gusto mo ba? Ngayon, gusto mo pa rin ba? Naniniwala ko na mabuti siya. Huwag kang matakot. Kailangan na injection para mabilis ng gumaling. Sabihin mo. Totoo ba na gusto mo? Talaga bang nais mo to? Gusto ko. Kung ganun, alalahan yung pakiramdam kanina. Ito ay napakadelikado. Kung magsisinungaling ka ulit at paikutin lang ako, pag nahuli kita sa susunod, hindi na kita pagkakawalan. Ito ay espesyal na pinapagawa ko para sa'yo. Isang dog tag na para sa'yo. Bawal mo itong alisin ng walang pahintulot ko. Naintindihan mo ba? Master, malaki naging progreso ng mission mo ngayon. Natapos na 40%. Pakisuriin po. Tito Yin, nandito ko para humingi ng tawad. Nanfeng, kumalat na sa buong paaralan na sinaktan mo ang anak kong babae. Kung walang paliwanag ang pamilya ko, hindi ko ito palalagpasin. Tito, mahal ko po talaga ang anak nyo. Hindi ko akalain na pag-amin ko, itatanggahin niya ako ng ganun kaigting. Kung ganun, si NN ang naging padalos-dalos. Tito Yin, mabuti naman talaga si NN, kaya po ako nakikiusap sa inyo. Pahintulutan niyo kami magpakasal. Tumayo ka na. Kung wala nang iba, umuwi ka na muna. Huwag mo kong isturban sa pahinga ko. Anak, malala ba? May masama ka pa bang nararamdaman sa katawan mo? Hindi ka ba abala? May oras ka pa para alalahanin ako. Nag-iisang anak lang kita. Paano kita pababayaan? Maging maunawain ka na lang. Huwag mong sisihin si Nanfeng. Sinsiro na siyang humingi ng tawad. Inisip ko din ang dalawang negosyo ng pamilya. At pumayag na kung magpakasal kayo. Magpakasal? Magpakasal? Ayon sa hula ng sistema, kapag napakasal ko kay Gunan Feng, siyak nang kakamuhin ako ni Guye, hindi ba't mas lalapit ako sa kamatayan?
fiancé ni Gunanfeng ang pinakakarapat dapat na sumama sa kanya sa impyerno. Bakit ginagawang negosyo ang pinakamalagang bagay sa buhay ko? Yin Zhuangyi. Iniisip mo bang damdamin ko? Anak, para sa iyo ang mga plano ko. Si Nanfeng ang panganay ng pamilyang Gu. Siya ang pinakamagandang pipilian sa buong Yunjing. Kung hindi mo siya pipiliin mo ba yung isa? Ang mapanganib na mamamatay tao na si Guye! Pipiliin ko siya. Mahilig ako sa mga mapanganib. Ikaw, masyado ka ng pasaway! Bago ang engagement, hindi mo na kailangan pumasok sa paaralan! Gusto niya kong ikulong? Guye, may sasabihin ako sa iyo. Si Gunanfeng naglalayong makuha si Yin bilang isang imersyong kasunduan. Malapit na ang kanilang engagement. Ang kapangyarihan ng pamilya Yin sa Yunjing ay walang pamilyang makakagambala. Kung talagang makuha siya ni Gunanfeng, napakasama nito para sa akin. Mahigpit kong ipinapayo. Gumamit ka ng taktika ng gwapong panliligaw. Baka sakaling umangat ang malit mong aso. Sirain muna ang plano sa kapag-usapan. Uy. Si Miss Yin ba ay tatakas? Manyak, lumayo ka sa akin. Gusto mo lang gamitin para sa kasunod ng kasal para palakasin ang posisyon? Kahit sa susunod ang buhay, imposible yan. Huwag mong sabihin na sobrang tiyak. Si Guya na lumalapit sa'yo, wala rin namang mabuting intensyon. Makipag-ugnayan ka muna sa akin ng mas matagal. Baka madiskubre mong mas mabuti ako kaysa sa kanya. Tingnan mo kung gaano ako kamaalaga. Dinalan pa kita ng isang bouquet ng bulaklak. Nakita kita. Puro pagsuklam lang nararamdaman ko. Goye! Yen, kailangan mo ba akong maghatid sa'yo? Huwag ka na magabala. Hindi mo siya madadala. Yen, mas mabuti pang sumang-ayon ka na lang sa kasunduan natin. Alam mong higit kanino man, ang desisyon ng papa mo ay hindi na magbabago. Harangin niyo siya! Takbo! Habulin niyo! Grabe ka. Sobrang bilis ng tumakbo. Gusto mo bang patayin sa pagod? Sumunod lang naman ako sa'yo. Bakit galit ka pa rin sa akin? Tanga na hindi maran umunawa. Masaya ako. Sobrang saya ko na gusto ko na sumayo sa tuwa. Ako? Hindi ako marunong sumayaw. Kahit ano sabihin ko, paniniwalaan mo. Napaka-innocent ng isip. Parang hindi ka na kontrabida. Tangang lalaki. Lumayo ka. Sige na nga. Ngayong maayos ang kabuang kilos mo, ibigyan kita ng gantimpala. Gusto mo ba? Ngayong maayos ang kabuang kilos mo, ngayong araw, ibigyan kita ng gantimpala. Gusto mo ba? Anong gantimpala? Yun ang gantimpala.
Ang sampal ay parusa. Ang halik ay gantimpala. Kapag may maling ginawa, tatanggap ng parusa. Kapag masunurin, may gantimpala ka. Naiintindihan mo? Hmm. Anong ginagawa mo? Bakit tungo na ang wristband? Siguradong sira. Itatapon ko na yan para sa'yo. Huwag mong itapon. Binigay mo to. Pahaalagaan ko ito. Ikaw. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Ano bang dahilan? Pabababain ang temperatura mo. Saan tayo pupunta? Kayong dalawa, pumunta kayo doon. Isang grupong walang kwenta! Pag hindi nyo nahanap ang anak ko, huwag muna kayong umuwi! Tito Yin, huwag po muna kayong magalit. Narinlang lang si NN ni Guye, kaya naguguluhan siya. Mas mabuting sa industriya muna ipahayag ang balita ng pagkakasal. Kapag naayos ng araw ng engagement, naniniwala kong maiintindihan ni NN. May punto ka. Hindi na pwedeng hayaan siyang magwala. Ipapagawa ko agad sa sekretarya. Opisyal lang ipapahayag ang magandang balita. Salamat po, Tito Yin. Bakit lagi mo akong tinitingnan? Kasi maganda. Ang galing mo bigay ng papuri. Agad-agad ka nagpapakita ng pagtingin sa akin. Natataranta ka ba? Na papayag ko sa engagement kay Gunan Feng? Miss, may nangyayari. Ang balita tungkol sa kasundo ng pamilya Gu at Yin ay kumakala sa buong Yujing. May nagbabalak ng masama. Ayusin ko siya. Sa ngayon, 40% pa lang ang mission. Hindi matatag ang estado ni Guye. Laging may pangalan na tuloy maging masama siya. Dapat iwasan direct ng engkwentro niya kay Gunan Feng. Mapapagalitan siya. Maapektuhan siya. Ako na balang sa usaping ito. Huwag kang makialam. Pero, Walang pero. Gawin mo sinasabi ko. Huwag kang magsalita pabalik. Pumili ka ng almusal para sa akin. Madam, ikaw, bakit ayaw mong tumulong si Guye? Hindi siya ang para dito. Kapag inusisa ng papa niya, maapekto ang pagkuha niya ng mana. Anong gagawin ninyo? Maghanap ka na ilang may record ng kaso. Pumunta kayo sa bulwagan handa at maghintay. Magpapanggap akong pumbay sa kasal. Tapos, lulukuin ko si Gunan Feng para pumunta doon. At pagkatapos, gagawin natin siyang mawala ng walang bakas. Gunan Feng. Ang galing mo talaga. Nakipagkasal ka sa akin. Nakuha mo ng pinakamalaking puhunan para sa mana. Ano pa bang papel ni Guye sa hinaharap? ito'y para sa'yo. Gusto mo ba? Bibigyan kita ng sampal bilang pagdiriwang sa ating kasal. Ang mahal kong fiancé. Napakatapang mo naman. Gusto ko yan. Mahal kong fiancé, may sasabihin ako sa'yo. Mamaya, pumunta ka sa kwarto ko sa hotel ng kasal. Ipapakilala ko sa'yo kung sino talaga ako. Sa wakas nagising ka rin. Kung alam mo lang sana noon, di sana umabot dito. Isang kinasusuklamang peste. Demonyo. Yinen. Ito bang totoo mong nararamdaman? Kunwari ka lang na mabait sa akin. Pero katulad mo rin silang nanakit sa akin. Wala rin pinagkaiba. Niloloko niya lang ako palagi. Kunwaring dahan-dahan maging mabait sa akin.
Lokohin mo si Gunan Feng. Opo, ayusin ko agad. Sabi raw pupunta sa hotel ang kasal. Bakit napunta rito sa tabing ilog? Nasaan na siya? Kuya! Si Yan Yi! Niloko ako ng babaeng yon! Kuya! Si Yan Yi! Niloko ako ng babaeng yon! Gunan Feng. Hindi ka dapat magkagusto kay Yin En. Ang tunggalian para sa pagmamana. Panahon na para tapusin ito. Gusto mo ba akong patayin? Goye! May tapang ka ba? Kahit patayin mo ako, di ka palalampasin ng pamilya ko! Hindi ka rin mapapabuti. Malunod ka hanggang mamatay. May ilang bitirano, nakatago sa madilim na bagay ng bulwagan ng handaan. Handa sa utos mo anumang oras. Si Gunan Feng ay nagmamadali makipag-alyansa sa akin. Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Nalaman ba niyang plano ko? May malaking pagkakamali sa proseso. Si Gray nasa pinakadulo ng pagiging malupit. Imposible ito. Hindi ka rin mapapabuti! Malunod ka hanggang mamatay! Yeah. Akala mo ba wala akong paghahanda? Kinausap ko si Papa. Nagpadala ko ng lokasyon at pagsusubaybay. Hindi ka pa rin makakatakas! Kuye! Kalmahin mo ang sarili mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Huwag kang kumilos ng sarili mo. Bakit kumikilos ka pa rin sa akin? Wala akong pakialam! Ano? Ang tapang mo na ngayon? Kahit magsalita ko, hindi mo na ako sinusunod? Hindi ako aso! Huwag mo na akong lukuhin. Nagmamadali kang pumunta dito para iligtas ang fiancé mong si Gunan Feng, hindi ba? Nakakalungkot. Hindi mo na ako mapipigilan! Ano mong pinagsasabi mo? Ibaba mong kutsilyo. Isa ka talagang aso. Ayoko. Sistema. Bibigo ba talaga sa mission ko? Si Girl likas na masama. Hindi ko siya kayang pasunurin. Hindi mo ibababa. Kung ayaw mo, patayin mo lang ako. Patayin mo ako at itawan mo sa ilog. Kaya mo ba? Ganun mo ba kamahal si Gunan Feng? Para sa kanya, handa kang mamatay? Nagkumari kong pumayag kay Gunan Feng para patago-tapusin siya. Tinutulungan kita. Tatapusin mo ako? Kung hindi, kala mo ba talagang susuko ko sa'yo? Sayang lang. May isang hindi sumunod at sinira mong plano ko. Pasensya na. Natakot lang ako mawala ka. Bukod sa'yo, wala nang mabuti sa akin. Kasalanan ko. Saktan mo ako kung gusto mo. Kanina, hindi ba matapang ka? Hindi ba't gusto mo kong mamatay? Sige, ituloy mo! Ang mga bagay na ibinigay ko, hindi basta itinatapon. Kung gusto mong itapon, hindi mo basta magagawa. Ang mga bagay na ibinigay ko, hindi basta itinatapon. Kung gusto mong itapon, hindi mo basta magagawa. Para sa akin to, pakiusap. Alam ko nang mali ko. Sa susunod, hindi na ako magiging padalos-dalos. Wala nang susunod. Matagumpay na na-restart ang sistema. Na-restore ang data. Binabati kita, Master. Natapos ng 60% ng mission. Lumuhod ka. Magmuni-muni ka ng mabuti. Ito ba'y para sa akin? Linye. Nakita kong mga datos mo nung sa sigaw. Sinuri kong mga impormasyon.
Ngayon ay karoon ni Guye. Opo, madam. Hindi mo na kailangang pumunta sa hotel na kasal. Tulungan mo kung bumili ng cake. Opo. Para sa aso. Aso talaga. Bawal kunin yan. Patawarin mo ako. Pwede ba? Sino nagpakit sa'yo dito? Lumayas ka. Ayaw kong makita ka ngayon. Ilagay mo yan. Oh. Akala mo patay na ako? Bakit di ka nagdala ng dalawang insenso? Nag-research ako at sinabi sa internet dapat taos puso ang paghingi ng tawad at ang pagluhod ang pinaka-time team. Kung luluhod ako para sa iba, maaayos ang alitan. Tumayo ka. Sabi ko tumayo ka. Tumayo ka. Hubarin mong damit mo. Sino ang may gawa nito? Sa lumang bahay, pinalayas ako ni Gulin dyan. Lumuhod ka. Alam mong masakit? Matuto ka sana. Kung susundin mo lang mga sinasabi ko, hindi ka sana aabot ng ganito. Naintindihan ko. Huwag ka na magalit. Magaling ka sa pag-awa ng tao. Pero wag mong akalain na di ko alam binabalak mo. Kung gusto mong manatili, matulog ka sa sahig. Takbo. Takbo. Tumakas mula sa sigaw. Takbo! Bakit nandito ka sa kama ko?
Magsalita ka! May bibig ka ba? Siguro, nag-sleepwalk ako. Nag-sleepwalking ka? Marunong ka talagang mag-timing. Kagabi, hinahalikan mo ba ako? Hindi ah. Hmm? Hinawakan mo lang ang kamay ko. Akala kong galing-galing mo. Gising ka rin ba talaga? Nakalimutan ang pagkatao mo. Hindi pa. Kung ganun, sabihin mo sa akin. Kanino ka lang? Kay Yin-En. Ako si Guye ni Yin-En. Mali ang sagot mo. Ano ka sa akin? Aso mo. Pinapatawad na kita. Sa susunod, huwag mo na itong tanggalin. Mm. Hoy, may lakas loob kang bumalik. Tumahimik ka. Ang ingay mo. Conan Feng, bakit di ka nagtagal sa ospital? Ikaw! Anong pinagmamalaki mo? Magkarelasyon pa rin tayo sa kasunduan. Tuloy pa rin ang engagement. Hindi ka makakatakas. Uy! Aye, huwag ka magalit. Ikaw naman, maayos mong tulungan si kuya na alagaan si ate. Kasi, pamilya pa rin tayo. Sabi ko, natutulog pa ako. Alis! Sige na nga, aalis na ako. Bakit ka galit? Nakaisip ako ng magandang solusyon. Ngayon, ikaw ang matutuwa. Ah, Gu. Mr. Gu. Malaking tiwala ni Gunan Feng sa'yo. Gusto kong maglatag ka ng bitag at akitin siya. Gumawa ng isang iskandalong pang-ibig. Pag-isipan mo, pumapayag ka ba? Hindi ako pumapayag sa kahit sino. Palagang tinitingnan ang paginabang. Mr. Gu, anong magandang kapalit na maibibigay mo sa akin? Payag na ako. Hawak mo ng gamit ko. Kung hindi mo ito maayos, alam mo ang kapalaran mo. Ipadala mo ang litrato kay Yin Zhuangye. Mr. Go, disiplinahin mo mabuting anak mo. Ang panliligaw niya ay tapos na. Hindi ba't matatag ang opinion mo? Oo. Nakita ko ng mga balita tungkol sa kasal. Hindi ko nais maayos ito. Kinakansila ko na. Kaya ikaw, Hindi ko na kailangan magiging manghihilera kay Gunan Feng. Hindi ba't pupunta ka para sunduin ako sa kasal? Bakit bigla nagbagong isip mo? nagkamali rin ako paghusga kay Gunan Feng. Hindi ko alam na hindi tapat ang puso nito. At nagkalat pa ng problema sa relasyon nyo. Kung hindi, hindi talaga ako pumapayag. Ako ay taos pusong humihingi ng paumanhin. Hindi na kailangan humingi ng paumanhin. Sana sa susunod, humingi muna ng opinion ko.
Magaling ginawa mo ngayon. Napakamatalino ng paraan. Matapos lumabas ang iskandalo kay Gunan Feng, malaking lugi niya ngayon. Kailangan lang dagdagan ng konting apoy. Dapat, bitawan na siya ni Golin Chan. May gantimpala ka sa akin. Ang para sa akin, ibigay mo. Sa kabuuang pagganap mo ngayon, medyo maganda naman. Bibigyan kita ng gantimpala. Ano ang gantimpala? Yun ang gantimpala. Ang sampal ay parusa. Ang halik ay gantimpala. Kunin mo lang ng direkta. Hinalikan mo ako? Totoong iniisip mo na aso ka? Hindi ako marunong humalik. Mag-aral ka muna. Kapag natuto ka na, bumalik ka sa akin. Gusto ko ikaw magturo. Alam mo ba sinasabi mo? Subukan mo sabihin ulit. Umuwi ka na. Ayoko. Gusto kong matulog kasama ka. Hindi pwede. Hindi tayo magkasintahan. Wala rin tayong kasunod sa kasal. Ngayon, gusto mo kong gawa ng kalokohan? Pwede ba ako maging kabit? Anong klaseng isip yan? Normal akong tao. Wala akong interest sa mga ganyan. Gawin mo na lang itong gantimpala para sa maliit mong aso. Pang-extra yon. Depende rin sa kilos mo sa susunod. Pwede ba itong utangin? Hindi pwede. Tanga. Ang iskandalo kay Gunan Feng ay halos kumalat na. Ang mga kumpanya sa ilalim ni Gulin Tian, marami ng kumpanya ang nasil. Panahon na para tapusin ito, ang labanan sa mana. Anong klaseng mga dokumento ito? Mga dokumentong nanakaw mula sa sisigaw. Pwede mong patunayan na si Gulin Tian ay nagre-repaso ng ilegal na mga gamot. Ang hanga ko ay sa iyo pa rin talaga. Naiplano mo hanggang sa huling sandali at inilabas ang malaking hakbang para patayin ang magamang iyon. Pag nakuha ko na ang mana, pumunta ka sa pulisya para i-report sila. Walang kwentang emosyonal na basura! Para sa isang mahirap na estudyante, sinira mo ang kasunduan sa pamilya Yin! Ngayon sa internet, paano nang chismis tungkol sa inyo? Na-expose na ang kanilang illegal na negosyo! Halos maimbestigahan na ako! Lahat ng ito'y gawa ni Byron na babae. Pinagplanuhan niya ako. Pinatansik niya ako sa pwesto ko. Hindi na mapapawi kahit anong gawin sa dami ng sakripisyo at in-effort ko para sanayin ka. Simula ngayon, Aye, ikaw na ang pinakakarapat-dapat na tagapagmana. Bakit? Bakit siya makukuha ng pamumuno sa pamilya? Oras na para kumilos. Tingnan mo mukha mo!
Malalaman mo na kung bakit mas mahusay si Aya kaysa sa'yo! Mas mahusay siya? Hindi ibig sabihin na siya ang huling panalo. Hindi ako titigil ng basta-basta. Matagumpay na naayos ang bagay-bagay sa pamilya ko. Naging tagapagmana. Dumating ka para ipagyabang sa akin. Dumating ako para kunin ang gantimpala. Ganito ka ba katatag na gustong-gusto mo talagang matulog kasama ako? Gusto ko talagang kasama ka sa pagtulog para hindi ako makaramdam ng masamang panaginip. Huwag kang umasa. Matulog ka sa guest room. Wala akong panahon sa'yo. Yun. Yun. Kung hindi ka sasagot, ako na lang ang magbibigay ng gantimpala sa sarili ko. Anong ginagawa mo? Ayoko matulog sa guest room. Gusto ko lang matulog sa kama mo. Sumasobra ka na. Magnanakaw ka pa ba ng halik sa akin sa susunod? Ang tapang mong umamin, pero hindi ka nagbabago. Dahil ba masyado na kumabait sa'yo kamakailan? Kaya naglalakas loob ka pa? Naglalakas loob. Mabait na aso, hindi nagsisinungaling. Pwede isang beses lang na espesyal na gantimpala. Matulog ka sa tabi ko. Ayaw mong umalis? Gusto mong tumira dito? Gusto ko makita ang papa mo. Kulang ka pa ba kamakalan sa panghahamag? Pupunta ka pa sa papa ko para mapagalitan? Nako, gusto kong hingin sa papa mo na pahintulutan kang pagkasalan ako. Magpakasal? Mahal mo ba ako? Mahal kita. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mahal? Kung ano-ano lang sinasabi mo? Wala ka na bang asal-aso? Sino nagturo sa'yo? Alam ko, ang mahalin ka, hindi na kailangang ituro sa akin. Likas na yon. Pinabati kita, Master, sa hindi inasang tagumpay. Kusa mong pasakop si Guye. Natapos ng 80% ng misyon, may posibilidad na tuloy mong bagong kapalaran. Naway pagpatuloy ninyo ang muling pagsisikap. Kung ganon, ikaw na makipag-ayos sa papa ko. Tingnan natin. Hintayin mo ako. Ganon, Feng. Nandito ka ba para manggulo? Ayaw mo na bang mabuhay? Siyempre hindi. Pinapahalagan ko ang buhay ko. Gusto lang kitang aniyahan bilang bisita. Ito ang magiging kapalaran ng kumakalaban sa akin.
Hindi ko talaga inaakala na papupunta sa'yo ang kumpanyang Gu. Medyo napahanga mo ako. Mabibigay ko rin sa inyong kumpanya. Ang gusto ko lang ay CNN. Pero malinaw na ginagamit mo lang ang anak ko bilang piyesa. Nagpapakitang tao ka pa. Oo, piyesa siya. Pero kahit nasa bingit ako ng kapahamakan, hindi ko siya ginamit. Sa halip ay inalagaan ko siya. Siyang gumagabay sa bawat hakbang ko. Handa akong isakripisyo ang buong laro. Para sa kanya. Hindi ka nagsisinungaling. Nakikita ko iyon. Ngayon, karapat dapat kakainin. Hindi na ako tututol. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Nagsimula ako sa pagiging masama. At nalinlang at hinatak ako sa ilong CNN bilang biktima. Ngunit, hindi ko tinaboy ang ganitong pakiramdam. Bagkus, nasisihan ako dito. Guye, ang dalaga. Go, Nanfeng. Iniisip mong gamitin ako para pigilan siya. Ano bang iniisip mo? Dapat matagal na akong ganito. Kung hindi dahil sa pakialam mo. Ang pwesto ng tagapagmana ay dapat sa akin! Alam mo ba kung bakit pinili ko to? Dahil ang lugar na ito ay ang impyerno ni Guye! Iiwan ko siya dito! Guye! Huwag kang lumapit! Kung hindi, papatayin ko siya! Pakawalan mo siya. Basta sumunod ka lang sa akin. Ibabalik ko ang dalaga ng buo at ligtas para sa'yo. Anong ibinigay mo sa kanya? Itong bagong gamot na pinag-aralan ni Gulin Tian. Pagkatapos ma-inject, magdudulot ito ng pagkamanhid sa katawan. Magre-regreso ang mga galaw ng iyong mga kamay at paa. At hindi magtatagal, maging ikaw ay magiging baliw! Guye! Guye! Guye, huwag mong gawin to! Hindi ko kailangan na iligtas mo ko! Lumayas ka na! Hindi mo kailangan sumunod kay Guyan Feng! Kung hindi, hindi ka karapat dapat naging aso ko! Yun eh. Guye! Guye! Halika rito. Guye! Patayin mo siya! Guye. Tingnan mo mabuti kung sino ako. Tingnan mo ng malinaw. Ngayon, ako ng nobyo mo. Hindi na isang aso. Tinanggap na ako ng papa mo. Kuya, hindi mo ako pwedeng patayin. Kahit ikaw ang tagapagmana, hindi ka papayag na makatakas sa papa ko! Pero nagbayad na siya sa kasalanan niya.
Mga taong nasa negosyo, marami ang kamay at puso nila. Dapat malupit ang kilos mo. Mabilis ka mag-adapt. Ipakita mo sa akin ang resulta. Sayang, hindi mo na yun makikita. Hindi ako magiging katulad ng inaasahan mo. Dahil hindi ako papayagan ni Yin. Magandang araw po, Mr. Gu. Tumanggap ang pulisya ng ulat na ginamit niyo ang pangalan ng pribadong paaralan para mag-research ng ilegal na gamot. Sumama kayo sa amin at makipagtulungan sa investigasyon. Ginugol ko ang maraming oras para sanayin ka! At sinayang mo lang dahil sa isang babae! Ayos ka lang ba? Napayak mo ko sa pag-alala para sa'yo. Aso. Ma'am, nasugatan si Mr. Argo sa kanyang lalamunan. Kailangan niya magpagaling ng ilang panahon bago gumaling. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magiging pipi. Pagkagising pa lang, humingi na siyang gantimpala sa akin. Takot na baka hindi ko to pa rin. Bitawan mo ko! Sinusulit mo ba ako? Simula ngayon, hindi ka naman na naginip ng masama. Sinira ko ng lugar na kumulang sa 10 taon. Wasak na yon. Kuya, simula ngayon, malaya ka na. Bakit umiiyak ka? Gusto mo bang paluin kita? Anong iniisip mo? Isulat mo para makita ko. Nasa harap pa naman ako. Kailangan pa bang isipin? May sakit bang utak mo? Kung ganon, isipin mo lang kamatayan. Masiglang ipagdiriyo ang pagkumpleto ng master mission. Matagumpay na napasunod at naalis ang krisis. Hindi ka nasasaktan ni Goye. Pagkus, palagi kanyang popoprotektahan. Hindi naman talaga siya masama. Siya lang nagpasyang pilin ako ng buong buo. Ang halik na ito, ibang kahalagan kaysa gantimpala. Pinapahayag nito na gusto kita. Tandaan mo yon. Ito yung pagkakagusto mo sa akin. Tatandaan ko.